Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa kagustuhan ng mga ilang kongresista na pagkatapos ng indefinite suspension ng lahat na TV and radio programs ng SMNI, pati ang mga social media accounts ng SMNI ipatanggal din. Grabe! Okay, panoorin muna natin ang balita ng SMNI, then magbigay ako ng reaksyon. Bukod sa telebisyon, nais ngayon na mga makakaliwa sa kamera na iban sa social media ang SMNI. Yan ang resulta sa franchise hearing ng network sa kamera. Si MJ Mondihar sa report live. MJ. Franco, magandang gabi. Isa nga yan sa mga malalaking na pag-usapan sa mahigit 3 oras na pagdinig kanina sa kamera. Sa House Committee on Legislative Franchise Hearing ay makailang beses na iginiit ng mga makakaliwang kongresista na dapat na rin daw iban sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI. Ito kahit pa napatawan na ng indefinite suspension ng network sa free radio and TV dahil sa pagpabor ng National Telecommunications Commission o NTC sa panawagan ng Kamara laban sa himpilan. Sagot dito ng NTC at MTRCB. So if that is the case, Your Honor, if should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC for suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that, Mr. Chair. So, if the MTRCB decided to suspend or cancel a program in all kinds of media platforms, and said decision is final and executory, we can endorse it to the NTC in order for... Pero aminado ang NTC na hindi sa cloud ang kanilang regulatory powers ang social media platforms. Ang MTRCB naman ay kasalukuyan na raw inaamyendahan ang kanilang charter para isali ang on-demand social media platforms sa regulatory functions. Pero kailangan pala ng batas para amyendahan ang MTRCB charter. Ang programang Laban Kasama ang Bayan ang numero 1 sa pinuprotesta ng mga makakaliwa. Ang natatanging programa sa balat ng Philippine Television laban sa komunistang teroristang grupo na CPP-NPA-NDF. Nauna na ang pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas at Kabataan Congressman Raul Manuel bilang legal fronts ng CPP-NPA-NDF sa Kamara. Sila ang napupuna ng anti-insurgency program ng SMNI. Sinita naman ng mga abogado ng network ang tinawag nilang pambubusal sa himpilan dahil pati social media platforms ay gustong iban. Lahat na attempts dito para busalan ng SMNI, lahat ito ini-explore. No? Tinanggalan na nga, binusalan na nga dahil sa order ng NTC na binigyan ng pagbubusal ng indefinite period ang SMNI. Tapos, siyempre hindi kasama doon yung online platforms. Hinahabol pa doon, ha? So, hindi ko alam, ang katanungan ko sino bang takot sa SMNI? Ang Congress, ang investigation dito is only in aid of legislation. Hindi sila piskal, hindi sila korte, hindi sila trial of, to gather evidence. Kung hindi, mag-imbestiga lang sila based on kung gagawa sila ng batas. But granting na gagawa sila ng batas, kailangan yung batas na yan hindi ma-violate yung due process laws. Ano yung due process laws? Kailangan fair, kailangan consistent with justice, kailangan... Franco, hindi basta-basta yung naging komento ni Attorney Rolex Suplico dahil matagal na ito sa larangan ng franchise law. At sino man nakaupo ngayon sa NTC, mas matagal ito experience, Attorney Rolex Suplico, at nakikita na nga yung pamimressure sa NTC at sa MTRCB hinggil dito sa issue ng paghirit na tanggalin nga sa social media platforms ang mga programa ng SMNI. Apektado din itong dalawa dahil si Attorney Rolex ay may programa sa DZAR Sunshine Radio at si Attorney Mark Tolentino naman ay may programa rin sa SMNI na ngayon ay hindi na nakikita on national TV dahil nga sa indefinite suspension ng NTC. Hindi pa raw ito ang huling pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises
sa franchise ng SMNI. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa iyo, Franco. Yes, MJ, linawin ko lang, meron pang kasunod, meron ba tayong specific date? Kung next week ba ito or ano, alam naman na nasa ng ating mga kababayan dito. That we have to know, Frank, dahil nag-adjourn kanina ang mababang kapulungan, yung hearing ng Franchises Committee na hindi binabanggit o walang nag-move kung kailan ang susunod na pagdinig. Pero makailang beses sa binanggit kanina yung salita na on the next hearing. So malamang sa malamang hindi ito ngayong araw ang pinakahuling pagdinig para nga himay-himayin ang mga nasilip nila na mga umano'y paglabag ng SMNI. Pero nanindigan ang legal counsel natin na ginagawa natin ang trabaho sa SMNI for press freedom at naninindigan na lahat ng ating ginagawa ay for nation building at wala tayong ibang sinisita sa SMNI ayon sa mga abogado, Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico, kundi ang mga kalaban lamang ng Estado na ngayon ay nasa gobyerno. Franco? Maraming salamat, MJ, sa detalye ng iyong balita. So, yun po. Very clear na. Indefinite. Hindi na natin mapapakinggan ang mga programa ng SMNI sa TV and radio. So, ang tanging paraan na lang, tayo mga sumusunod sa SMNI programs is yung mga social media accounts. Kaya lang ito, yung tatlong Makabayan Black Congressmen, naghain ng, I don't know, resolution ba yun, o doon sa House Inquiry, na pati ang social media accounts. Lalo na yung laban kasama ng bayan. Okay, so ang tanong, papayag ba tayo? Papayag ba ang taong bayan na pati na lang ang social media accounts ipasara? Ano? Sobra na. So, ang tanong ni Atty. Suplico is, bakit? Sino ba ang takot na takot sa SMNI? Walang iba. Ang takot dyan, yung nilalabanan ng SMNI. Lalo na yung laban kasama ng bayan. The only program sa bansa ngayon na lumalaban sa CPP, NP, NDF ay ang laban kasama ng bayan. And we salute Doc Badoy, Ka Eric, Franco at iba pa na angkor ng laban kasama ng bayan. Grabe. So, ako personally, dapat magpatuloy ang laban kasama ng bayan. Lalong-lalo na ngayon na malapit nang matapos ang communist insurgency problem. So, makikita mo talaga itong mga kongresista, Makabayan Black, is takot na takot sila sa laban kasama ng bayan. So, ang tanong, kaya ba ng NTC, kaya ba ng MTRCB na ipatigil ang social media accounts ng SMNI? Diyan sila nagkakamali. Dahil kung Facebook, baka kaya nila. But pagdating sa YouTube, napaka-professional ang YouTube. Hindi madiktahan ng mga mga political forces, wala. Basta sa YouTube, hindi ka lang mag-violate sa kanilang mga community standards, nako, ligtas ka. Ako, naranasan ko na yan. Yung mga nauna kong YouTube channel, may mga violations ako. Napaka-stricto ang YouTube, nawalan ako ng ads. Yung first 2 channels ko, nawalan ng ads dahil may violation. Dahil nung una, hindi ko pa alam But ngayon, natuto na ako. Wala, itong channel natin yan na General's Opinion, as of now, wala pa namang violation. So, kahit anong gawin ng mga gustong magpatigil o magsilensyo sa akin, hindi nila ako mapigilan sa pagblablag dahil meron tayong YouTube na matatag ang paninindigan, mataas ang respeto sa
stricto siya, wag mo lang i-violate ang mga community standards. Then after that, susuportahan ka nila. Napakaganda po ang management ng YouTube. Kaya ako sa YouTube na lang ako nag-upload. All other social media accounts wala. YouTube lang. So, salamat sa YouTube na nandyan kayo. And I believe na mahihirapan ang NTC. Inamin niya na wala silang kapangyarihan. Hindi nila saklaw ang social media accounts. So, ibig sabihin, surrender sila. Ganon din yung MTRCB. Kailangan pala ng isang batas para amyendahan ang charter ng MTRCB para mapakialaman nila ang mga social media accounts. Ibig sabihin, walang magagawa ang Makabayan Black, walang magagawa ang administrasyong ito, hindi nila mapapatigil ang social media accounts ng SMNI. That's the good news. So, mga SMNI programs, ituloy nyo lang. Nandito kami, ang taong bayan na sumusuporta truth that matters. Diba yun ang ano ng SMNI? Katotohanan. Kung sino pa yung nagbubutyag ng katotohanan, kung sino pa yung tumutulong sa gobyerno, yun pa ang gusto nilang ipatigil. So, hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa ating gobyerno when it comes to freedom of expression is concerned. But ito, laban ng katotohanan, laban ng kalayaan versus sa pangsusupil. Tignan natin sino ang mananay.